maunawaan ka, may malilito ka, mayroon kang maunawaan pero hindi mo matatry o hindi mo masusubukan i-apply kasi mahirap siyang gawin. Sabing pangako, hindi tayo pupunta dun sa kanina nating pinag-aaralan na buhay na walang hanggan. Hindi muna tayo dun magsisimula. Simulan mo natin sa maliit na bagay. Pagiging tapat. Pagkakaroon ng isang salita. Yung dalawang bagay lang muna na yun. Paano natin makukuha yun? Sabihin, isang salita. Kung ano yung bitawan mong salita, yun yung gagawin mo. Kaya nga di ba pinag-iingat tayo sa mga sinasabi natin. Pero hindi niya sisira o kunin sa'yo yung bagay na binigay sa'yo. Kasi tinupad niya yung part niya. Ikaw, may kailangan gawin. Tuparin mo yung ibinigos mo kay mama. Tinikilos mo na lahat. Natutupad mo yung magkakaroon ka ng isang salita. Kasi pinapractice mo yung katotohanan. Sagot, doon sa Sabat, kapag tinanong sa'yo kung ano yung araw ng Sabat, it boils down sa kapanatagan. Nag-e-expect ka na gagawin mo, iba yun na nananampalataya ka na magagawa niya. Araw ng Sabat, bawal ang pambubuli. Ano si Yahweh ulit? Kapag nangangako? Hindi na binabawi. One word lang. Ano ba yung dahilan? Bakit tayo natutuyat? Huwag tayo masyadong magbabad sa pakikipag-chat, lalo na kung yung pinag-uusapan natin kung pansanlibutan bagay. Yung sa pagpalo kasi, sa paggalit nila sa atin na tinetrain tayo na kapag sa totoong buhay na, kapag wala na sila, kaya malayo tayo sa kanila, alam natin na paano magbigay ng discipline sa sarili, the consequence. Kaya siguro doon tayo matakot sa consequence na kapag nakagawa tayo ng mali. Sabi niya sa Efeso, yun daw pagsunod sa magulang, gagawin mo yun para kay Yahweh kasi yun yung nararapat niya. Kasi yun daw yung kauna-unahang utos na merong pangako. Sa mga ginagawa natin, laging may opposite. Yung pagtupad isang pangako, pasok sa isip, tapos baba nun sa puso. Para mas may i-apply natin kasi sinasa puso mo yung alin na sa isip mo eh. Kasi pag sa isip, pwede magbago kayo lumabas sa puso. Parang mahirap tanggalin kapag nasa puso. Ngayon ay sinasabi ko ito, ang tipan ay pinagtibay na ng makapangyarihan noong una pa man kay Yahweh. Pagkalipas ng 430 taon, ang kautusan ay dumating ngunit hindi nito binawi sa tipan at hindi nito pinawalang bisa ang pangako. Ito ay sapagkat kung ang Ama ay nakabatay sa kautusan, ito ay hindi na nakabatay sa pangako. Ngunit ang mana ay pinagkaloob ni Yahweh kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Kaya nga, ano ang layunin ng kautusan? Ito ay dinagdag ni Yahweh dahil sa pagsalansang hanggang sa mga dumating na binhi na siyang binigyan ng pangako. Ang kautusan ay itinakda sa pamamagitan ng anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, dadapat si Yahweh ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ni Yahweh. Huwag nawang mangyari sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautosang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay nga ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Dadapat kinulong ang kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahweh at maibigay nagsisisampalataya.